Nako, heto na mga kababayan, kumalas na. Finish na, heto na. Nag-aklasan na lahat, palasyo, windang na. Yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Pasadahan po muna natin itong nagtitrending na balita dito sa social media bago po natin i-play yan mga kababayan. Eto. Etong si Jose Claire Castro hanggang ngayon, Duterte pa rin. Ayan, Duterte pa rin po ang sinisisi. Sabi po kasi dito ni Jose Claire Castro, si Duterte mismo ang mastermind ng flood control corruption. Grabe ha. Ang lakas naman ng tama mo, Claire. Ang lakas ng tama mo at mukhang bangag ka rin. Diba? Ito po, sabi po kasi dito, no? Jose Claire Castro, Duterte pa rin hanggang ngayon. Ipinagtanggol ni PCO Jose Claire Castro si Pangulong Marcos Jr. laban sa batikos ni Representative Paulo Duterte at iginiit na ang aligasyon ng korupsyon ay dapat ituro sa nakarang administrasyon ni dati Pangulong Duterte. Dahil sa kasalukuyang pamunuan, ito ay panibagong kabanata sa tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte. Ayan mga kababayan, grabe. Nag-post po dito yung unofficial BBM News 2.0. Ay grabe. Scam daw ang flood control ni former President Duterte. Ayan na. Nako. Sabi po dito sa comment mga kababayan, sabi po ni Ron, Duterte pa rin kahit siya mastermind sa flood control, lihis kayo ng lihis. Ayan nga, oo. Sabi naman po ni Henry, matatapos na lang termino ni Bangag, puro pa rin Duterte, paldo pala. Laki pala binayad sa kanya, bilyon kada taon. Correct. Mas malaki pa yung budget ng PCO kaysa po sa budget ni Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Rod Nobles, siguro masaya ang mga tao bayan pag nasa loob ng women detention cell sa Mandaluyong si Castro. Pag naging president na ulit si Duterte, sa dami ng kasalanan pinaggagawa niya sa pamilya Duterte, lahat tinuro na sa nakaraan. Correct ka. Wala silang ibang masisi kung di Duterte na lang palagi mga kaubayan. Paano pala ito? Ito, sabi diyan ito po, ang bangkang ito ay kasya lamang sa 4 na tao. Sino ang itatapon mo? Walang itatapon dyan, no? Lahat sila. Malunod na kung malunod silang lahat. Diba? Paldo na kasi ang malita mo kaya mag 4 years na sa posisyon at nakalipas Duterte pa rin sa may kasalanan. Duterte pa rin ang may kasalanan kahit mag-4 na taon na sila mga kababayan. Ganyan po nila, no? Tinatarantado ang taong bayan. Nako po. Si BBM mismo nag-approve ng insertion budget. Si BBM taga-approve ng budget tapos si Duterte po ang may kasalanan. Grabe ka, Claire. Ang taba ng utak mo, sabi po dito ni Lawrence, lupit mo. Sila ang nagtakda at pumirma ng budget na ninakaw nila pero sa panahon ni Duterte pa rin ang sisi. Yan nga ang sinasabi natin. Sabi naman po ni Dada, lakas ata ng amats ni Auntie Claire. Ayan mga kaubayan, Kung kayo po ang makabasa nito, ang makarinig ng video ito, no? Ano kaya ang unang impression nyo dito kay Claire? Ako kasi nang nabasa ko to, sabi ko bangag talaga to no? Bangag ka talaga, Claire. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre, eto na, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Tingnan natin Tingnan natin to, bigyan natin ng komentaryo kasi tinatakot na to mga pulis. Marami rin kasing gusto na mag-aklas na pulis at sundalo di umano. So anong ginawa nila? Ito ang kanilang reaksyon. Pinag-aaralan pa kung kailangang may makasuhan ng inciting to sedition o treason
sa mga nanawagan na retired officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pagkalas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ng Malacanang kasunod ng ulat na may nanawagan umano ng withdrawal of support ng AFP sa administrasyon sa gitna ng flood control projects anomaly. Ayon sa palasyo, aaralin muna itong mabuti kung kailangang may managot dito. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo kung dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. At ito ito ang problema natin dito sa kay Bongbong Marcos. Sa ginagawa nila, hindi ba kayo nagtataka? It's extremely quiet po ang ating kapulisan at sundalo, except yung mga retired. Pero yung aktibo po, they are extremely quiet about this. Nauunawaan naman po natin sila. Tapos dadagdagan. Pero mga kabayan, no, kung maalala nyo, last year yata yun, di ba? May mga active, no, na mga pulis na nag-withdraw na po ng suporta. Kung baga nag-resign po sila kasi hindi po nila makaya, hindi po nila matiis yung korupsyon sa ating bansa, mga kabayan. Correct me if I'm wrong, may mga pulis po na mga active. Na nag-resign, mga kabayan. At natanggal, no? Kung hindi nag-resign, natanggal dahil po sa kanilang paglalabas ng saloobin patungkol po sa mga nangyayaring issue sa ating bansa. Ako, hindi lang po mga retired, mga kabayan. Malamang, ito pong mga active, no, na mga men in uniform natin, talagang lang sila, tahimik po sila kasi maintindihan rin naman natin yan po ang pinagkakakitaan nila. Diyan po sila kumukuha, mga kabayan, ng ipinapakain nila sa kanilang mga pamilya araw-araw. Ngayon kung mawawalan po sila ng trabaho, di ba? Magkakaproblema sila. So tinitiis na lang po nila kahit kung baga masakit sa kanilang damdamin, hindi nila tanggap yung mga nangyayari pero wala silang magawa diyan nabubuhay ang pamilya nila. Diyan kinukuha yung pinapaaral sa kanilang mga anak, ginagasto sa pamilya, binibigay sa mga parents, di ba, kung nagbibigay. Kaya maiintindihan rin po natin sila, mga kababayan. Panang ganito, nakakasuhan, etc., etc. So, ikaw talaga, matatakot ka na lang Instead na ikaw ay ipaglaban mo yung taong bayan laban sa nakawan, manahimik ka na lang. Para hindi ka madamay, kainin mo na lang yung barya-barya, hayaan na lang natin yung taong bayan. Parang ganyan po Kasi ang nangyayari ngayon, yan na po yung ombudsman. So, yan ay pampapatahimik sa mga politiko. Ito, kakasuhan itong mga sundalo, pulis, pagpapatahimik din sa kanila. Tapos, babanatan ng Quadcom, Tricom, itong mga vloggers, tatahimik na rin. So, kung lahat po tayo tatahimik, tuloy ang hayahay. Alam nyo, ang sino lang ang mananagot dyan sa flood control ghost projects na yan, kung hindi yung mga contractor, yung mga bubuwit. Diba? Alam mo, dapat si Bongbong Marcos, imbis na laging nananakot, magpaliwanag. Yan po talaga ang problema ni Bongbong Marcos ever since. Hinahamon siya ng drug test, ayaw niyang salubungin Anong sinasabi niya, pinagtatawanan niya. Tapos, ayaw niya magpa-drug test. Ito na naman, meron na naman problema sa flood control. So, anong solusyon niya? Takutin, suhan, busisiin, yung mga nagsasalita. Diba? Alam naman natin ngayon, pinagtatanggol na rin nila si Tambi. Pinagtanggol nga ni Claire Diba? So alam na natin yung direksyon nila. Ayaw na nilang makarating kay Tambi. Di natin alam kung merong usapan na yung dalawa na sige, hindi ko maaabutin sa'yo, huwag mo na lang din akong ituro. Diba? So ganun ang naging kalakaran ngayon. Basta hindi umabot doon sa ibabaw. Instead na si Bongbong Marcos, ipakita niya yung kanyang innocence. Gaya ng hindi siya addict, ipakita niya through drug test. Ganito rin ginagawa niya. Instead na magpaliwanag sa taong bayan, maglalagay sa posisyon ng hindi siya kayang habulin. Diba? Tatakutin yung mga sundalo. Bongbong Marcos, harapin mo. Explain mo kung bakit nakalusot itong mga to, hindi mo alam. Diba? Ikaw naman galing na mismo sa'yo. Pa-interview ka. Wala Puro si Claire ang sumasagot. Wala namang alam to si Claire kung hindi banatan lang din ng Duterte. Diba? Kahit naman banatan mo ng banatan ng Duterte, sa tingin ninyo, yung tiwala ng taong bayan maibabalik sa'yo na hindi ka kasabwat sa pagnanakaw. Hindi. Kahit iligaw nyo ng iligaw. Kahit masabihin natin hindi malinis ang Duterte. Pero sa pag-iisip ng taong bayan,
kasabwat ka sa nakawang napakalaking nangyari ngayon. The worst nakawan, the worst robbery, the worst corruption na nangyari sa history ng Pilipinas, nangyari under your watch, at ang paniwala ng taong bayan, kasabwat ka. So kahit iligaw mo kung kani-kaninong senador, iligaw mo kay BP Sara, the fact remains, tingin ng taong bayan sa'yo, ikaw ang nagnakaw. Bakit? Wala kang ginagawa kung hindi manakot. Yan ang problema sa'yo, Bongbong Marcos. Kaya tingnan po natin tong isa. Alam mo, pinosto ng politiko eh. Hindi ko alam. Ito ba, Marcos, talagang sinabi mo? Nagtatanong lang tayo ha. Talaga bang sinabi mo to, Bongbong Marcos? Kasi hindi ko maintindihan eh. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Pambi. Nanginibang ka na ba? Nag-halusinate ka? Bongbong Marcos, adik ka ba? Hindi, diretso ang tanong yan. Kasi yung sinasabi mong yan, parang nag-halusinate ka. Parang kang nasa alapaap. Hindi ko malaman kung anong tinitake mo na multivitamins o nag-antibiotic ka o talagang sadyang nag-addict ka. Pero isipin mo, kausap pa raw niya. Nag-uusap pa raw sila ng tatay niya. Okay, I think, what did my dad do? Ano daw ginawa nung tatay niya? Hindi lumipad papuntang Hawaii. Tsaka nag-martial law noong 1972. Pagka siyang nang nasisikil, magma-martial law. Anong tawag sa kanya ng dilawan bago sila naging kain-tae? Anong tawag sa kanya ng mga komunista bago sila kumain ng tae mo? Diktador. Nagdikta, nag-martial law. Yan ang ginawa ng tatay mo. Ngayon, hindi na. Love ka na ng mga... Nag-hallucinate na rin pala ito mga kababayan. Kanina lang binalita ko rin sa inyo itong si Father Flavio, di ba? Parang ga-hallucinate din kasi naririnig niya daw yung mga boses ng ng mga AJK victims, no? Aba, hindi lang pala si Father Flavio mga kababayan, pati pala si President Bongbong Marcos Jr. Kinakausap ang kanyang yumang ama, mga karibin natin. Anong nangyayari sa gobyerno ito? Anong nangyayari? Sa bagay, Flavio is not part of the government, but he criticized the government, no? Especially BP Sara. So, yan. Ano ba ang nangyayari sa mga kalaban sa politika ni BP Sara? Mukhang para lahat na nababangag. Diba? Nag-hallucinate na po sila lahat mga kababayan. Si Risa Hontiveros parang ganun na rin eh. No? Parang ganun na rin po si Risa Hontiveros sa sobrang pagpapapreskon, pagpapabango. Pagpapabango ni Risa Hontiveros. Grabe. dilaw. Love ka na ng mga komunista. It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? Nagdiktador. Sabi nga nila, ang daming namatay nung panahon ng tatay mo. Diba? Pero ngayon, parang iba ng istorya. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga komunista. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga dilawan. Pambira ang buhay ito talaga. Pero seriously ha, parang malapit ka na ma-overdose, Marcos, sa mga pinagsasabi mo. Sa mga pinagsasabi mo, parang lang, ha? Ibig ka ng habit. Wala nang tayo na ang desisyon nila dyan. Pero yung mo, parang malapit ka na. Pati yung kapatid mo nga nagtatanong eh. Merong post yung kapatid mo, ano sabi niya? Okay ka lang? Okay ka lang ba talaga? Si Boying ang ilalagay mo ombudsman? Nilagay mong ombudsman si Boying. Nilagay mong PNP chief si Torre. What is happening to you, Bongbong Marcos? Are you out of your mind? Sunog na ba talaga yung utak mo? Basahin ko ulit tong first sentence niya. I might creep people out but I have long conversations with my father still. Sino bang tatay mo? Baka yung tatay mo sa lupa, yung demonyo. Di ba? Patay ng tatay nito. Hindi ko, ay nako. Ako, tanong lang. Nagtatanong lang naman. Wala tayong ibig sabihin. Kasi wala naman tayong experience sa droga. Pero, doon sa may nakakaalam, yan ba ang mga sintomas ng nagtitake? Kapag tinabi mo kaya natin, bagong siya. Tapos ganyan pa mga pinagsasabi mo. Ano yung isipin ng pangbayan? You cannot blame the people. Diba? Bagamat wala akong experience sa ganyan, yan ang tingin ko parang nag-hallucinate eh. Nag-ano ka ba? Ewan ko kung anong masasabi ko dito kay Bongbong. Ang masakit niyan, yan ay statement ng presidente natin ngayon. Despite all the ghost projects, yan ang statement ng presidente. Paano niya masusolusyonan yung problema nating pagkalaki-laki?
Ay, nako, ewan ko lang. O, tingnan natin tong next. Kung yung tatay ay may sakit, parang nag-hallucinate. Basahin naman natin itong binanggit ng kanya kung di ko mabasa. Saglit lang, saglit. Tingnan mo, binanatan nito si Sandro si Kiko Barsaga. Sabi niya, literal na miyaw lang ang ambag. Sabi niya, what are the bills authored by Representative Kiko Barsaga that became law? I couldn't find credible information that Francis Kiko Barsaga has yet authored any bills that became law. So wala daw siyang naisabatas. Paano hinaharang ninyo? Diba? Ang ganda-ganda nung gusto nyo isabatas yung VAT exemption law. O abolish na yung VAT. Hindi nyo siya pinagsalita. Ganyan naman kayo Hindi dahil sa walang ginagawa, baka ayaw nyong tanggapin para hindi mapunta yung credit doon sa tao. Sabi niya, most of the references to bills associated with Barsaga refer to Elpidio Kiko Barsaga, his father, who has authored several that became Republic Acts. Yan sabi ni Sandra. Sandro Marcos, the representative from Ilocos Norte, is a principal author of several laws. Ito raw ang mga law ni Sandro Marcos. Maharlika Investment Funds. Pambihira. Sinong may gusto niyang Maharlika Funds? Wala ba? Kasi sa tingin namin, sa tingin ng taong bayan, ng mga Pilipino dyan, ang unang-unang pinagmulan ng korupsyon, saan na napunta yung Maharlika? So, di bali na pong walang naipasang batas mga kababayan. Kung ang batas rin naman na gagawin ay tulad ng batas mo, Sandro Marcos, na Maharlika Fund, no? Corruption yan Diba? Corruption, eto, personal na opinion. Pag sinabi pong Maharlika Fund, corruption po agad ang naisip ko Diba? O sige mga kababayan, Maharlika Fund. O anong naisip nyo? Diba corruption? O corruption mga kababayan ang naisip ko. Iwan ko lang sa inyo pero corruption talagang naisip ko No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin pong video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.